Sa pinakailalim ng Impel Down ay pinipilit ng mga guard na manatiling gising upang magbantay sa mga kamera dahil doon nakakulong ang mga pinaka-nakakatakot na mga kriminal. Samantala pumasok ang isang bantay na halimaw sa kulungan ni Jinbei kung saan pinalo siya nito bago umalis. Napag-alaman na kasama pala nito si Ace sa selda, at nagnanais ito na pigilan ang nakaambang digmaan sa pamamagitan ng pagliligtas kay Ace. Nakita ng mga bantay sa kamera na natalo pala ang Basilisk, tapos nakita nilang tatlo na ngayon ang nanggugulo sa kulungan. Hinahabol naman ng mga ito ng mga mababangis na halimaw. Sinubukang umatake ng tatlo sa mga ito gamit ang kanya-kanyang teknik. Subalit ang centipede ay naging mga scorpion na makamandag kaya nagpatuloy sila sa pagtakbo. Hanggang sa hindi na sila makita ng mga ito dahil niloko sila ni Buggy gamit ang paa nitong nakahiwalay sa katawan. Ngunit muli silang nakita ng mga halimaw kaya tumakbo na naman sila. Aalis na sana si Mr. 3 pero nagpapaturo pa sa kanya si Luffy kung nasaan ang daan patungong level 3. At naisip naman ni Mr. 3 na kunwari ay tutulong siya ngunit bigla siyang tatakbo para tumakas. Kaya naman tumakbo pababa ang tatlo nang mabangga ni Mr. 3 ang isang nilalang. At ito pala ang guardian ng level 2 na isang Sphinx. Nang makita ito ng maliliit na halimaw ay natakot ang mga ito. Tapos nagsimula itong umatake sa tatlo kaya takbo na naman sila. Dahil sa nangyayari ay halos mabaliw na ang ibang mga preso. Samantala dahil sa mga sinasabing pagkain ng Sphinx ay nakaramdam ng gutom si Luffy. Saka nagsabuhatan pa ang dalawa para iwan si Luffy. Muntik ng tamaan ng bida ngunit umakyat ito at inatake sa ulo ang halimaw. Nakakalipad si Buggy kaya si Mr. 3 ang inatake nito. Subalit isa lang palang wax figure ang tinamaan nito pero dahil wala si Miss Golden Week ay walang tagalagay ng kulay sa mga obra niya. Gumawa siya ng napakarami pang replika ng kanyang sarili para malibang ang Sphinx. Ngunit natutuwa pa si Luffy dahil parang naglalaro daw sila ng whack-a-mole. Naiisip ng mga preso sa ibaba na nagagalit ang Sphinx. Pero natutuwa pa pala ang halimaw dahil sa paglalaro. Subalit dahil sa lakas nito ay nagsimulang mag-crack ang sahig. Sila Buggy at Mr. 3 naman ay nais nang iwanan ng ating bida. Subalit dahil nawasak ang sahig dahil sa ginawa ng Sphinx ay kasama silang nahulog sa level 3. Giit ni Jinbei na dahil sa nagsisilbing daanan ng Fishman Island ng mga nais magpunta sa New World ay maraming fishman at mermaid ang napapahamak. Subalit mula nang sinabi ni Whitebeard na teritoryo niya na ang Fishman Island ay wala nang nangahas na manggulo sa lugar. Kaya naman kung mamamatay daw si Whitebeard ay siguradong magbabalik ang karahasan maging sa iba pang lugar. Dahil dito ay nais niyang pigilan ang digmaan sa pamamagitan ng pagliligtas kay Ace. Sa kabilang selda ay nandoon pala si Crocodile na nais wakasan ang buhay ni Whitebeard. At kasama nito sa loob ang iba pang mga tinalo noon ni Whitebeard na nais din pabagsakin ng Emperor of the Sea. Samantala nahuhulog ang tatlo kasama ng Sphinx patungo sa level 3. Nakita na lang ng mga bantay ang malaking butas sa level 2 dahil sa nangyari. Samantala dahil binuksan kanina ni Buggy ang mga selda ay lumabas ang mga preso. Kaya napaligiran ng apat na bantay na nagpunta doon at hinulag sila sa butas. Saka nagtakbuhan ang mga ito patungo sa gate. Dumating ang isa pang guard para ibalita na ang pakay ni Luffy ay si Fire Fist Ace na kanyang kapatid. Giit ni Sengoku na malaking problema na talaga si Luffy dahil sa niligtas din nito si Robin mula sa Enies Lobby, tapos sinunog pa nila ang flag ng World Government. At di pa nakontento dahil sinuntok pa nito sa pagmumukha ang isang Celestial Dragon. Subalit natatawa lang si Garp habang kumakain. Naiinis si Sengoku sa Vice Admiral, giit naman ni Garp na proud daw siya sa accomplishments ni Luffy. Sagot ni Sengoku na kung hindi lang kinilalang Hero of the Marine si Garp ay siya ang huhulihin nito dahil sa apo. Kaya kinuha na lang ni Sengoku ang pagkain at inubos ito. Nasa level 3 na ngayon ang tatlo kung saan napapatalon sila Buggy at Luffy sa sobrang init ng buhangin. Dahil din sa taas ng temperatura ay hindi magamit ni Mr. 3 ang wax figures. Umakyat si Luffy sa Sphinx para tignan ang paligid. Ngunit tila napunta sila sa isang desyerto dahil sa lawak nito. Nagpatuloy sa paglalakbay ang tatlo para hanapin ang gate. Nang may mahulog na isang ibon na pwede nang kainin dahil sa sobrang init, hindi naman pinalampas ni Luffy ang pagkakataon na makakain. Sa paglalakad ay nakita nila ang mga gusali, kaya nagpunta sila doon para magtago sa init. Ngunit ang lugar ay isa palang kulungan ng mga bilanggo sa level 3. Giit ni Mr. 3 na kaya mainit dito ay dahil sa apoy na nasa level 4. Nakita din nila ang ibang preso na naging mga kalansay na lang dahil sa napakahirap mabuhay doon. Pero walang pake si Luffy dahil gusto niya nang magpunta sa level 4. Hindi nila alam na nakita sila ng isang bantay. Samantala sa level 2 ay tuluyan ng sumugod ang mga preso patungo sa mga bantay. Tapos sila Luffy naman ay bumalik lang kung saan sila nanggaling.
Saka sinabi ng dalawa sa ating bida na ayaw nilang magpunta sa level 4. Hinila ng mga bantay ang lubid at nagkaroon ng malaking net na siyang nanghuli sa tatlo kasama ng Sphinx. At gawa din ng net sa Sea Prism Stone kaya hindi nila magamit ang mga kapangyarihan. Dumating ang mga bantay kasama ang mga Blue Gory. Saka nagpakilala ang commander ng mga Blue Gory na si Saldet. Dagdag pa ni Saldet na swerte silang siya ang nakahuli sa kanila dahil merong 4 na Demon Guard sa ibabang mga palapag. Ngunit nagising ang Sphinx at hindi mapakali. Hanggang sa masira nito ang net na nakahuli sa kanila kaya nakatakas ang tatlo at inutusan ni Saldet ang mga Blue Gory pero pinagsusuntok lang silang lahat ni Luffy hanggang sa matalo ang mga ito. Samantala ang dalawa ay umaakyat na pala para tumakas at iwanan ng bida. Pero nagpasalamat pa sa kanila si Luffy na hindi nila matanggap. Muling sumugod ang mga Blue Gory ngunit nilabanan sila ng mag-isa ng ating bida. Samantala tuluyan ng tumakbo ang dalawa ng mapaligiran si Luffy. Tapos umatake sa kanya ang Sphinx pero nakatakas ang bida at inihagis ang isang Blue Gory patungo sa halimaw. Saka tumakas na si Luffy sa kanila. Hanggang ngayon ay sakay pa rin ng elevator sila Boa para sa pakiusap ng Pirate Empress na makita si Ace. At ginagamit din ni Boa ang kagandahan para mapasunod si Warden Magellan. Nagpapahinga ang dalawa nang marinig nila na may kumakanta. Kaya di makapaniwala si Mr. 3 dahil kilala niya ang boses na ito. Sa loob ng kulungan ay sumasayaw ito ng ballet. Dahil ito pala ay si Bon Clay na kilala bilang si Mr. 2. Naisip ni Buggy na tulungan si Bon Clay dahil matutulungan sila nito. Kaya dali-dali silang nagtungo sa kulungan nito. Nagulat si Bon Clay nang makita doon si Mr. 3. Ngunit tila hindi alintana ni Mr. 2 na nakakulong siya. Kaya naisip ng dalawa na huwag buksan ang selda nito. Ngunit nais din daw tumakas ni Bon Clay. Si Luffy naman ay patuloy sa pagtakbo subalit lalong umiinit habang papunta siya sa ilalim. Tinanggal ng dalawa ang handcuffs ni Bon Clay. Kaya nagpasalamat ito sa dating kasamahan sa Baroque Works. Samantala sa labas ay dumating na ang napakaraming marine para dakpin ang intruder na si Luffy. Ngunit ayaw silang payagang makapasok ng commander ng Demon Guards na si Sadie dahil isang kahihiyan daw kung tutulungan pa sila ng mga marine. Hindi nito nagustuhan ang sinabi ng isang marine kaya hinambalos ito ng Letigo. Sa kamarahang sinabing hindi nila kailangan ng tulong kaya magbantay na lang sila sa labas. Tapos sumulap ang isang koala monster na isa sa alagad nito. Sa katuluyang isinara ang entrance ng Impel Down para hindi makatakas ang intruder. Tuluyan ang nakarating kay Ace ang dalaw nitong si Boa Hancock. Natuwa naman ang mga preso nang makita ang magandang Pirate Empress. Nagtataka naman si Ace sa nangyayari. Sagot ng dalaga na nais niya lang makita ang tao na magsasanhi ng matinding kaguluhan. Nagtataka naman si Jimbei kung bakit naisipan na ni Boa na sundin ang tungkulin nito bilang warlord. Ngunit nag-iingay ang mga preso dahil nais nilang magpapansin sa magandang babae. Pinagbigyan naman sila ng Pirate Empress kaya kilig na kilig ang mga bilanggo. Ngunit dahil sa ginagawa ng mga ito ay nagalit ang warden at nag-transform na isang taong lason kaya nabahala ang mga ito pati na ang vice warden. Tapos ipinakita pa ni Magellan ang mga hydra nito. At habang nagkakagulo sila ay may sinabi si Boa kay Ace na ikinagulat ng binata. Pinasugod ni Magellan ang mga hydra sa mga kulungan kaya nalagyan ng ilan sa mga preso. At sinabi ni warden na isang babala ito para kilalanin nila na siya ang boss sa Impel Down. Pagkatapos mag-usap nila Ace at Boa ay umalis na ang Pirate Empress. Saka sinabi ni Ace ang nalaman kay Boa na nandoon daw si Luffy para iligtas siya. Samantala ang ating bida ay patuloy sa paghahanap sa daanan pero may nag-aabang na pala na kaagad siyang pinaputukan at gumamit din ng mga ito ng mga Sea Prism Net upang hulihin si Luffy. Ngunit dumating ang Sphinx at nahuli ang ating bida. Bago siya kainin ito ay dumating naman si Bon Clay na nagpanggap na si Zoro. Tapos tumalon ito at malakas na sinipa ang Sphinx sa pagmumukha. Saka nakita ni Luffy na ito ay si Bon Clay kaya naalala ni Luffy nung iniligtas sila nito upang makatakas sila mula kay Hine the Black Cage. Aatake sana ang mga bantay ngunit inunahan na sila ni Bon Clay kaya natalo ang mga ito. Ipinag-utos ni Saldet kay Sphinx na tapusin sila, subalit baliktad ang nangyari dahil natalo ng dalawa ang malaking halimaw. Pagkatapos ay nagdiwang ang dalawa dahil muling nagkita ang magkaibigan. Inutusan ni Saldet ang mga Blue Gory na kalabanin sila, kaya pinaligiran ng mga ito ang dalawa. Saka sinabi ni Bon Clay na may nais din siyang makita sa level 5 kaya sasamahan niya ang ating bida. Magkasamang kinalaban ng dalawa ang lahat ng mga Blue Gory hanggang sa maubos ang mga ito. Samantala sa report ay ibinalita kung sino ang mga nakatakas na preso na tumulong kay Luffy. Magkasamang tumakbo ang dalawa patungo sa level 4. At naririnig naman ng mga preso ang mga report dahil meron silang Black Transponder Snail. Nakabalik na sa itaas ang grupo nila Boa, kaya tinanggal na ang kanyang handcuffs at ibinalik ni Domino ang balabal niya. Habang naglalakad si Boa ay naisip niyang mapanganib ang kakayahan ni Magellan. Nakarating kay Magellan ang report kung nasaan na ang intruder at ang pagkakaroon ng riot sa level 2 dahil pinakawalan sila ng mga nakatakas na bilanggo. Nagtataka ang warden kung bakit ngayon niya lang ito nalaman, giit ni Hannibal na abala daw kasi siya sa magandang Pirate Empress.
Dumating si Sadie at sinasabing handa na siyang manghunting. Giit pa nitong nasa level 3 daw ang kanyang alagang Minotaur. Saka ipinag-utos pa ni Magellan na maghanda ng puwersa sa level 4. Dahil kapag nagawang makarating ni Straw Hat sa level 4 ay siya na daw ang tatapos dito. Uhaw na ang dalawa dahil sa sobrang init sa level 3. Nang mapansin ni Buggy na bakit walang guard sa paligid. Samantala tumatakbo ang dalawa nang marinig na paparating ang Minotaur. Nakita sila nito at kaagad na sumugod sa dalawa at umatake sa bida. Giit ni Bon Clay na isa ito sa Demon Guard. Nang ipakita ay mukha itong baka. Sa pagsingot ay kaagad itong nag-teleport at tinamaan si Bon Clay sa pagmumukha. Nag-teleport din ito sa likod ng bida ngunit nakatakas ang Straw Hat kaya muling inatake at tumalsik si Luffy. Tapos gumulong-gulong siya at muling papaluan ng bida ngunit iniligtas siya ni Bon Clay. Subalit nahuli nito si Mr. 2 at binaon sa sahig. Samantala ginamit na ni Luffy ang Gear 2. Bago patapusin nito si Bon Clay ay umatake ang bida gamit ang Jet Bazooka na siyang labis na puminsala sa katawan ng Demon Guard. Saka itinuro ni Bon Clay ang mabilis na daanan patungo sa level 4. Sinubukang kumapit ni Luffy ngunit napakainit nito. Kaya tumalo na lang ang dalawa para makaakyat. Pagsilip ng bida ay nakita niya ang mala-impyernong level 4 kaya sobrang init dito. Dahil tila isang malaking lutuan pala ang level 4. Maaari silang tumalon mula dito pero mamamatay sila kapag napunta sila sa lava. Tinanong ni Luffy kung sino ang gustong makita ni Bon Clay sa level 5. Sagot nitong nais niyang makita si Ivan na siyang reyna ng Kamabaka Kingdom na inaresto ng walang sapat na dahilan. Nakita nilang dinala ng dalawa doon ng Demon Guard kaya tumakbo na naman sila mula dito. Ngunit pagod na si Mr. 3. Pagod na rin daw tumakbo si Buggy kaya may naisip siyang plano. Tinanong niya kay Straw Hat Luffy kung naaalala nito ang Buggy Ball. Pero dahil sa mga malalakas na nakalaban ng bida ay hindi niya na ito maalala. Giit ng clown na ito daw ay ang napakalakas na cannonball pero ginawa niya itong maliit para madala niya kahit saan. Kalaunan ay ginamit niya ang special Buggy Ball sa Demon Guard. Na sa sobrang lakas ay nagawa niyang matalo ang Minotaur kaya nagyabang ito. Ngunit buhay pa pala ang Demon Guard sa kabila ng ginawa niya. Kaya sumugod si Bon Clay at sinipa ng napakalakas sa pagmumukha ang Minotaur. Gumawa ng candle lock si Mr. 3 sa kamay ni Luffy, tapos ginamit ito ng bida sa pagmumukha ng halimaw kaya tuluyan na nila itong natalo. Samantala si Ace ay nag-aalala sa kapatid. Sakay ng isang bangka ay nagtanong si Boa sa execution ni Ace. Sagot ni Momonga na kinabukasan daw ng alas 3 ng hapon ito gaganapin. Kaya nag-alala si Boa kung magagawa ba ni Luffy ang misyon. Ayaw magpunta nila Mr. 3 at Buggy sa level 4 dahil sobrang init daw doon. Ngunit nangulangot lang ng napakalaki ang bida sa harapan nila. Tapos hindi nila alam na nagka-crack ang sahig. Giit ni Bon Clay na wala silang bayag kaya nagalit si Buggy. Tuluyan ng gumuho ang sahig kaya inakala nilang tumataas ang kisame pero ang totoo ay nahuhulog ang kinatatayuan nila. Kaya sabay-sabay na natakot ang apat kung saan sila mahuhulog. Dahil sa ibaba ay naghihintay ang lava. Samantala ang mga preso ay na-corner ng isang Demon Guard. At kahit na anong hingi nila ng patawad ay itinapon pa rin sila nito patungo sa lava. Dumadaan sa napakainit na tulay ang mga presong pinipilit magtrabaho. Ngunit dahil sa sobrang hirap ay nagpasya silang lumaban sa mga bantay. Ang isang preso ay nabunggo pa ang isang lalaki ngunit hindi ito natibag kaya hinulag siya nito sa kumukulong apoy. Dahil ito pala ay ang dating Baroque Works assassin na si Das Bones o Mr. 1. Nakabalik na sila Boa sa Navy ship. Ngunit dahil wala na si Luffy ay sinabi ni Boa na bawasan nito ang pagkain. Ibinalita ng isang tauhan ni Momonga na may naganap daw na labanan ng 4 Emperors of the Sea. Dahil pinigilan daw ni Shanks na atakihin ni Kaido si Whitebeard. Kaya naman napagtanto nila Momonga na tila hindi talaga maiiwasan ang paparating na digmaan sa pagitan ng Whitebeard Pirates at ng World Government kaya humingi sila ng tulong sa mga honorary pirates na tinatawag na warlords. Nagtataka ang mga preso sa level 4 kung bakit nandito ang Warden at mga puwersa nito. Binuksan ni Hannibal ang custom-made dark room ng Warden. Nang makaramdam ng pagsakit ng tiyan si Magellan kaya tumae ito sa loob ng dark room niya. Si Sadie naman ay naiinip na kasama ng mga demon guards niya. Dumating ng isang bantay na sinabing nasa well tower si Luffy. Naisip ng Warden na kung mahuhulog ang mga ito sa kumukulong tubig ay mamamatay sila dahil lahat ay devil fruit user. Kalaunan ay nahulog nga ang mga ito sa kumukulong tubig. Dumating ang report kay Magellan at sinabing buhay pa rin sila Luffy dahil sa kopiraso ng sahig. Nahulog din daw ang Minotaur sa well at hindi ito gumagalaw kaya di makapaniwala si Sadie na natalo ang alaga. Pinag-utos ni Magellan na bantayan nila ang mga daanan para hindi makatakas ang mga ito. Ngunit di mapakali si Sadie dahil gusto niyang sumugod. Kaya naglabas ng lason si Magellan para sumunod silang lahat sa utos niya. Dahil hindi na daw mapapayagan ng Warden ang ginagawa ng Straw Hat pero bago yun ay tumae muna siya ulit. Nakaligtas ang apat subalit sobrang init
ng sahig na tinatapakan nila. Nang makita ni Luffy ang daan ay agad itong tumakbo. At naisip ni Bon Clay na patungo si Luffy sa kusina kaya sumunod sila para makakain. Subalit sinalubong sila ng napakaraming mga bantay. Ngunit agad silang pinagbubugbog ng ating bida dahil sabik na siyang magtungo sa kusina kaya talsik ang lahat ng mga ito. Nakakarating ang mga report kay Magellan pero wala siyang magawa dahil tumatae pa siya. Winalis ni Luffy ang mga bantay gamit ang kanyang paa. Si Bon Clay naman ay nagpaikot-ikot at mabilis na tinapos ang mga ito. Galit na ang warden pero hindi pa rin siya makaalis sa dark room niya. Hanggang sa lumabas ang warden na galit. Nagdadalawang isip ng magpatuloy sila Mr. 3 at Buggy dahil lubhang mapanganib sa ibaba pero patuloy na tinatalo ni Luffy ang mga ito. Nagtataka si Mr. 3 kung bakit walang mga guard sa nadaanan nila kaya naisip niyang naghahanda sila Magellan para magsagawa ng ambush sa kanila. Aatake sana ang bida ngunit muntik na siyang mapatakan ng mga laso ni Magellan. At mula sa taas ay nagpakita na sa kanila ang warden ng Impel Down. Natakot si Bon Clay nang makita ito, nang dahil sa laso ni Magellan ay natatakot kahit ang mga bata niya. Subalit pinapatabi siya ni Luffy dahil nagugutom na daw siya. Nagbabala si Bon Clay na ang kaharap niya ay ang warden na merong kapangyarihan ng lason. Giit ni Magellan na malabong mailigtas ni Luffy ang kapatid na si Ace. At tinanong din siya nito kung paano siya nakapasok, kaya naalala ng bida na tinulungan siya ng Pirate Empress. At sinabi ni Luffy sa warden na hindi niya sasabihin kahit anong mangyari. Nagbabala naman ng warden na napakasakit ng sasapitin ni Luffy sa kanyang kamay. Pinapaliwanag ni Bon Clay na hindi nito matatalo si Magellan kaya tumakbo na lang sila patungo sa level 5. Ngunit sa gate ng level 5 ay nag-aabang naman ang 3 demon guard ni Sadie. At lahat ng mga exit ay may mga bantay. Pero balak ni Hannibal na palusutin ang mga pirata upang matanggal ang warden sa pwesto at siya ang pumalit. Nag-transform si Magellan na isang taong lason at nagpalabas ng poison dragon na umatake kay Luffy. Susuntukin ito ng bida pero pinigilan siya ni Bon Clay dahil lason ang susuntukin niya. Tapos gumulong para maiwasan ng Hydra. Saka pinaliwanag na hindi niya pwedeng hawakan ng lason dahil mapipinsala siya. Muling sumugod ang dragon, samantala nag-transform si Bon Clay na kamukha ng bida para maging decoy at makatakas si Luffy. Pero nagpalabas ng 2 pang Hydra ang warden para sabay silang atakihin. Subalit ang mga tauhan nito ang tinamaan dahil nakatakbo ang 2. Pero patuloy pa rin silang hinabol ng Hydra. Kumapit ang bida at tiniis ang init ng sahig para makaiwas sa atake ng isang dragon at nakitang naputol ang ulo nito. Nagpalobo si Magellan ng lason at itinira sa bida at nang sumabog ito ay nabalot ng lason ang buong paligid. Kaya nagtakip na lang ng ilong ang mga preso. Pasugod ang mga Hydra ni Magellan subalit si Luffy ay naiirita dahil sa lason. Pero tumigil ito dahil gagamitin pala itong daanan ni Magellan para makapunta sa kanya. Tapos inatake nito ang naiiritang bida. Binato nito ng lason si Luffy. Tapos sumugod ang warden ngunit nakatakas pa rin ang Straw Hat. Subalit hindi makalaban ang ating bida dahil sa nalanghap niyang lason. At sa itaas ay nakitang natutunaw ang bato dahil sa tindi ng lason. Tapos nagpunta si Magellan sa likod ng bida. Nagkaroon din ng mga casualty sa mga bantay dahil sa lason ng kanilang warden. Samantala naisip nila Buggy at Mr. 3 na pagkakataon na nilang tumakas habang abala kay Luffy ang warden. Si Bon Clay naman ay wala ring magawa para tulungan si Luffy. Kaya nag-cheer na lang siya para sa ating bida. Ngunit nais niya sanang lumaban pero nanginginig ang tuhod sa takot at muntik pa siyang tamaan ng lason. Samantala sa itaas ay patuloy ang pag-iwas ni Luffy sa mga atake ng warden. Muntik nang tamaan si Luffy ng atake nito, ngunit mahuhulog siya sa apoy kaya sinipa ang pader para makaligtas. Si Bon Clay naman ay napilitang tumakas habang umiiyak dahil wala silang tsansang manalo sa laban. Nagdadalawang isip si Buggy na harapin si Hannibal dahil marami itong kasamang bantay. Pero pinaliwanag ni Mr. 3 na kailangan nila itong gawin para makatakas habang busy pa si Magellan. Kaya matapang na sumugod ang 2 sa Vice Warden at naghandang lumaban. Pero ipinag-utos ni Hannibal na padaanin ang 2. Dahil kapag nakatakas ang mga ito ay matatanggal sa pwesto si Magellan at siya na ang papalit na warden. Di makapaniwala ang mga bantay sa kanilang officer. Pero hindi naniwala ang 2 dahil inisip nilang patibong lang ito. Kaya gumamit si Buggy ng Buggy Bolt at wax naman kay Mr. 3 para sumabog sila. Ngunit hindi natablan si Hannibal sa mga atake nila kaya natakot ang 2. Kahit nahihirapan na ang bida ay gumamit pa ito ng Gear Second para lumaban. Saka umatake ito ng jet bazooka sa katawan ng warden kaya napinsala niya ito. Subalit napuno ng lason ng mga kamay ng ating bida. Samantala napilitang hulihin ni Hannibal ang 2 dahil lumaban pa ang mga ito. Si Luffy naman ay nakaramdam ng kakaibang sakit dahil sa lason na napunta sa kanyang mga kamay. Si Bon Clay ay sumugod sa mga bantay.
At kahit na pinipigilan siya ng mga ito ay wala silang nagawa. Saka naiyak dahil napilitan niyang iwan si Luffy. Sa kabila ng lason na natanggap ng ating bida ay nakuha pa nitong tumayo. Saka muling umatake ng jet pistol sa kaharap nitong warden. Kaya umatake na rin ng napakaraming lason si Magellan pero nakakatakas ang ating bida at patuloy na sumugod. Tapos nagpunta sa likod para sumuntok ngunit nagpalabas ng Hydra kaya napilitan ng bida na suntukin ito. Subalit tumalsik ang lason sa katawan ng ating bida. Saka nagiba ang paligid dahil sa lason na nilalabas ng warden mula sa bibig nito. Tapos nakalikha ito ng venom cloud kaya nasisinghot ng ating bida ang mga lason. Dahilan para mahilo si Luffy kaya tumalon siya at umihip ng napakalakas para matanggal ang lason pero bumalik lang ito kagad. Hanggang sa umabot na sa puntong bumigay ang internal organs ng bida at tuluyan itong bumagsak. Iyak naman ang iyak si Mr. 3 dahil siguradong torture ang mangyayari sa kanila. Dinala ng mga bantay ang dalawa ngunit dumating si Bon Clay para iligtas sila. Sumugod ang mga bata ng Vice Warden ngunit pinagsisipalang sila nito. Kaya sila Hannibal at Mr. 2 ang naglaban. Umatake ng mabilis ang Vice Warden ngunit magaling umiwas ang lalaki. Tapos ginaya ni Mr. 2 ang itsura ng isang babae para mapigilan ang Vice Warden. Samantala si Magellan ay aalis na sana pero pinipilit pa rin itong tumayo at inuntog-untog pa ang ulo sa sahig para matauhan. Saka muling sumuntok pero hindi tumama kaya siya ang binalibag ng warden ng impel down. Ngunit muling bumangon ang bida dahil ayaw nitong sumuko para kay Ace saka pinagsusuntok nito ang pader sa likod ng warden. Tapos sinunog ni Luffy ang sariling paa. Ngunit pagkatapos ay nag-transform siya muli ng Gear Second kaya nagpalabas na naman ng mga Hydra si Magellan. Saka matapang na sumugod ang bida ngunit kinain siya ng Hydra. Kaya naman nabalot ng napakaraming lason ng katawan nito sa harapan ng warden. Ipinag-utos ni Magellan na itapon ang katawan ni Luffy dahil siguradong mamamatay na rin ito sa lason. Sa isang parte ng level 5 ay ubod ng lamig kaya hirap na hirap ang mga preso. At doon dinala ang katawan ni Luffy na nababalot ng lason. Nagulat si Magellan nang makitang naubos sila Hannibal na nagbabantay sa gate ng level 3. Naiwan din doon ang dalawang nabihag ng Vice Warden. Saka nag-report ang mga bantay na kagagawa nito ni Bon Clay na dating agent ng Baroque Works. Kaya pinag-utos ni Magellan na magpadala ng lahat ng pwersa nila para hanapin si Bon Clay. Dinala ng Vice Warden ang dalawang preso sa interview room. Subalit nagpanggap lang pala si Bon Clay na si Hannibal para makapagtago sila. At nais pa rin iligtas ni Bon Clay si Luffy ngunit natatakot ang dalawa. Naisip ng tatlo na kailangan nila ng antidote para mailigtas ang bida. Nagpanggap ulit si Bon Clay upang manghingi ng antidote ngunit sinabi ng mga scientist nilang wala daw nakakaligtas sa laso ni Magellan. Dahil sa nalaman ay tuluyan ng sumuko sila Buggy at Mr. 3 kaya niyayaya nilang tumakas si Bon Clay. Ngunit nang maalala ni Bon Clay si Ivan ay naisip niyang magagawa nitong mailigtas si Luffy. Muling nagpanggap si Bon Clay na siya ang Vice Warden upang makapunta silang tatlo sa level 5. Nakita niya sa listahan ng pangalan ni Ivan kaya tinanong kung nasaan ito. Sinabi ng bantay na meron daw mga preso ang misteryosong nawawala sa Impel Down na pinaniniwalaan daw nilang kinukuha ng demonyo. At nang makarating na sila sa gate ay sinabi ng bantay na hinahangaan nila ang Vice Warden dahil pumapasok ito sa level 5 nang walang makapal na damit kahit napakalamig doon. Para hindi sila mahalata ay nagtanggal ng panlamig ang tatlo bago pumasok. At sa sobrang lamig ay hindi nila matanggal ang mga handcuffs. Tapos meron pang mga lobo na dumating. Sumugod ang mga lobo sa kanila ngunit tumakbo lang ang dalawa. Kaya naiwan si Bon Clay na inatake ng mga ito. Napilitan ng Queer na bumalik sa tunay na anyo upang magamit ang kanyang kakayahan, subalit nagyelo siya sa sobrang lamig kaya naman nagulpi siya ng lobo. Samantala ang dalawa ay nagyelo din dahil sa lamig. Kaya pinipilit nilang maging aktibo upang uminit ang katawan. Tapos naghanap sila ng lugar na mapagtataguan. Pero kahit doon ay nilalamig pa rin sila. Kaya naisip nilang mag-hug para maging mainit ang kanilang mga katawan, ngunit nakakasuka daw kaya tumigil ang dalawa. Paglabas ay nakitang nag-aabang sa kanila ang mga lobo, at agad na sumugod sa dalawa ang mga ito. Samantala si Luffy ay nahihirapan dahil sa mga laso na nasa kanyang katawan. Pero pinipilit niya pa rin ang sarili upang mailigtas si Ace. Naiinis naman sa kanya ang mga preso dahil si Ace pa rin ang iniisip ng bida gayong nasa kritikal ang kalagayan nito. Nang makarating doon si Bon Clay na may dalang susi. Nag-enjoy ka ba? Salamat po sa panonood at pakiabangan po ng susunod na part saka mag-like and subscribe ka na rin Lodi para sa mas marami pang mga recap.